Today magtatanim na naman tayo. This time laurel. So dito natin napili itanim sa ilalim ng alibangbang at ng kakawate. Kasi para hindi masyadong bugbog sa init. Also, kung mapapansin nyo, medyo malapit tayo sa nyug. Total yung nyug naman, mabilis naman yung lumaki. And yung laurel, maganda naman ang response sa pruning. So nagbukay tayo dito. Sinukat muna natin syempre yung container na tinanim natin laurel. By the way, this laurel is already mga 2 years old. Galing sa seed. In-order natin dito. So maglalagay tayo ng basal application. Kunti lang. Mga ganito karami. Ilalim. Tapos, lagyan natin ng daon. No? Lagyan natin ng mga bulok na daon. Para medyo buwaghag yung ilalim niya. Para maganda yung penetration ng ugat. Saka ng moisture. Ng tubig. Also maging kahit paano source ng carbon yung mga bulok na daon yan. So itong laurel natin maganda na, medyo tumanda na nga siya dito sa container. Buto serpentina natin, kaya mo na yan. Try nating tanggalin para magamit natin ulit yung itong nalagyan. Pero ang problema dito, masyadong sexy, malabo. Dito matatanggal, masisira yung root ball. Hiwain na lang natin. Total pwede namang itali ulit yan kapag biniyak natin, magagamit ulit yan. Una pa. Okay, yan. Yan, kahit tuwaan mo na dito sa branch yan. Sa trunk niya. Angat yan. Kumapit. Yun, durog ang root ball. Pero okay lang yan. Buo pa naman. So lagyan natin konting lupa. Yung lalim kasi may lagay tayo ng basal application ng fertilizer. So hindi siya pwedeng umupo mismo sa directly sa fertilizer. Kasi masusunog. No? Malalim ah. Bumawang pa natin. Yan. Tigas. Huwag natin tabunan yung sanga. Yung sanga kasi siya tumubo din. Sayang naman. Ang parami din ang dahon niya. Hopefully, ang problema pala sa laurel is may babae at lalaki. So may tendency na ang problema kapag yung wala ang babae o wala ang lalaki, hindi na mapagpabunga. Puro bulaklak lang yan. Ayan. And then diligan na lang natin yung mamaya. Mapansin nyo pati uling meron yan. Maganda yung natin. Di pantay ah. Papantay din na. Tuwid naman.
So wala nang tayong, hindi natin tinignan yung orientation kung nasan yung araw. Okay na yan ganyan. Mag-a-adjust naman ang kusa yan. And then itong mga to, ipuprune natin to, no? Putulin natin tong, bawasan natin tong kaawate tsaka tong alibangbang. Pag malaki na siya, pwede natin patayin yung kakawate. Magtatanim naman tayo ng bago sa ibang lugar, sa bakod. So maganda rin to kasi yung contour line sinundan natin. So slope protection, maganda rin to windbreaker kasi malaki ang canopy ng ano nga to, laurel o bay leaf. So lumala ito hanggang 60 feet. So mga 6 na palapag na building. Pero hindi natin papalain ng ganun kasi hindi natin ma-manage yun. So manageable lang siguro mga 10 meters, mga 10 feet, ganun. Trim lang natin, prune lang natin para marami ding dahon, marami sana. So that's it. Thank you for watching. Bye bye.